Napuruhan ng malakas na pressure ng water cannon ng Chinese Coast Guard vessel ang communication at navigation equipment ng barkong ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR. Kita sa video na binahagi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na sadyang tinarget at binomba ng tubig ng mga Chinese ang BRP Tamblot. Ang resulta, nasira ang communication at navigation equipment nito habang nasa gitna ng karagatan. Kasama ng naturang barko ang dalawa pang sasakyang pandagat ng BIFAR, ang BRP Datu Sanday at BRP Datu Bangkao, upang maghatid ng krudo at groceries sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc nitong Sabado. Batay sa report ng PCG, 8 beses na binomba ng tubig ng China ang mga barko ng BIFAR. Pinagtataboy din ng mga Chinese ang mga nasa 30 bangka ng mga Pilipinong mangingisda na naghihintay sana ng ayuda mula sa BIFAR. Kahapon naman, hinaras din at hinarangan ng mga barko ng China ang mga barko ng PCG at ang civilian supply ship na naghatid ng supply sa mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal. Nasira ang makina ng ML Kalayaan at kinailangan itong hatakin ng PCG pabalik ng Ulugan Bay sa Palawan. Nasira din ang mast ng barko ng PCG na BRP Cabra na binomba rin ng tubig ng Chinese Coast Guard. Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong agresyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalo lamang pinagtitibay ng aggression at provocations ng China ang determinasyon ng pamahalaan na ipagtanggol at protektahan ang soberanya ng bansa at ang ating karapatan at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Binigyan din ng Pangulo na teritoryo ng Pilipinas ang Baho de Masinloc at nasa exclusive economic zone ng bansa ang Ayungin Shoal, kaya't walang may ibang karapatan na mag-operate sa mga lugar na ito kundi ang Pilipinas. Nagpahayag din ang Pangulo ng buong suporta at pasasalamat sa mga frontliner ng bansa sa West Philippine Sea. Kinundi na rin ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang panibagong agresyon ng China. Sa isang pahayag, hinikayat nito si Pangulong Marcos na pauwiin na ang kasalukuyang Chinese ambassador dahil wala umano itong ginagawang anuman upang matigil ang pag-atake ng kanyang pamahalaan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.